Naalala ni Kuma ang panahon noong pumunta siya kasama ang Revolutionary Army sa Goa Kingdom. Napansin ni Kuma na maraming alam tungkol sa lugar na to si Dragon. At nakita din ni Kuma si Dragon na pumupunta sa isang lugar sa East Blue para obserbahan ang isang bata. Pero sinabihan ni Dragon si Kuma na kapag pinagpatuloy pa niya, ang sinasabi niya ay mamamatay siya. Napatanong si Kuma kung bakit. At sinagot siya ni Dragon na ang anak ang weakness ng lahat ng mga magulang. Dahil dito ay naintindihan ni Kuma si Dragon at sinabi na hindi na ulit niya sasabihin ang bagay na to. Sunod ay bumalik na ulit kay Kuma na nasa East Blue. Si Kuma ay nagpunta sa Mount Kolubo at inobserbahan si Luffy na 16 years old na nung panahon na to. Pinakita si Luffy na pinapractice ang technique niya na Gomu-Gomu no Battle Axe na atake na ginamit niya para taluhin niya si Arlong. Pero biglang nakareceive ng tawag si Kuma mula sa world government at ito ay narinig ni Luffy. At naramdaman ni Luffy na may malakas na nilalang na malapit sa kanya. Pero noong tiningnan niya ang direksyon kung nasaan to ay nakaalis na si Kuma. Sabi ni Luffy na maaaring mayroon pang napakalakas na animal sa lugar na yon na hindi pa niya natatalo. Habang si Kuma naman ay umalis na sa Dawn Island para sundin ang pinag-uutos ng world government. Pinakita na mayroong tinutulungan si Kuma na merchant ship na inatake ng mga pirata. At dito ay napasuko ni Kuma ang mga pirata. Sa chapter na to ay makikita din natin ang narrations ng mga sulat na pinapadala ni Kuma kay Bonnie. Sa sulat ay ini-explain ni Kuma na nakita niya ang mga magagandang mga islands na pupuntahan nila ni Bonnie in the future. Sa Sorbet Kingdom ay nalaman natin na lahat pala ng sulat ni Kuma para kay Bonnie ay hinaharang at sinisira ni Alpha. Si Bonnie ay araw-araw na naghihintay ng sulat ni Kuma. Pero kahit isa ay wala palang dumadating kay Bonnie. Dito ay nalaman din natin na hindi ni-reveal ni Bonnie ang Devil Fruit powers niya na Toshi Toshinomi kay Alpha at sa medical team. Dahil sinabihan siya ni Queen Connie na isikreto niya ang powers niya. Dahil ayon kay Queen Connie, ang matalinong lawin ay laging tinatago ang mga matalas na itong kuko. Si Kuma ay bumisita ulit sa laboratory ni Vegapunk kung saan nakita niya ang clone na si Stacy. Si Stacy ay napatanong kung ano ba ang mas unfortunate, ang human na walang consciousness o ang isang clone na may consciousness. Pero si Vegapunk ay pinatigil si Stacy at sinabi na isang human si Stacy. Si Vegapunk noong panahon na to ay mayroon ng apple sa ulo niya. Sinabi ni Vegapunk na kapag kumpleto na ang modification ni Kuma ay mawawala na ang memories at emotion ni Kuma. Pero ayon kay Vegapunk ay pananatilihin niya ang consciousness ni Kuma hanggang sa pinakahuling modification. At noong panahon na to ay mayroon na lamang natitirang 1 taon bago makumpleto ang modification ni Kuma. Pagkatapos ay makikita natin si Kuma na tumutulong pa din sa Revolutionary Army. Pero naging tahimik na si Kuma at hindi na kinakausap ang mga kasama niya sa Revolutionary Army. Si Dragon at ang ibang kasama nito ay alam na may dahilan kung bakit dahan-dahang nagbabago ang behavior ni Kuma. Pinagdiwang na ni Bonnie ang kanyang 9th birthday pero wala pa din siyang natatanggap na sulat mula kay Kuma. At pagkalipas ng 1 taon mula noong natapos ang surgery ni Bonnie ay 100% nang magaling ang sakit ni Bonnie. Pero si Alpha ay hindi pa din pinayagang lumabas si Bonnie hanggat hindi pa to 10 years old. Si Queen Connie ay nakatanggap ng impormasyon mula sa local town bar. Ang isa sa member ng medical team ay nadulas na si Alpha at ang medical team nito ay member ng world government agents. Dahil dito, si Queen Connie at ang ibang taga-Sorbet Kingdom ay na-realize na kakaiba ang sitwasyon na to na binabantayan ng world government si Bonnie. Dahil dito ay pinlano ni Queen Connie at ng mga tao doon ang pagpapatakas kay Bonnie. Ang mga pinakamalakas na fisherman sa Sorbet Kingdom na sila Gyogyo, Totsu at Potato ay itatakas si Bonnie at maglalayag sila sa dagat para hanapin si Kuma. Niremodel nila ang fisherman ship nila para ito ay magmukhang pirate ship at nilagyan nila to ng pizza design na kamukha ng magiging future pirate ship ni Bonnie. Pagkatapos ito ay pinakita si Queen Connie at si Bonnie na nag-switch ng mga damit nila. At dahil dito ay nakalabas na si Bonnie at nasikatan na ng natural light for the first time mula nung nagkaroon siya ng symptom ng sapphire disease. Si Bonnie na nakatransform sa matandang babae ay nalampasan ng mga guards at nakasakay sa barko na hinanda nila Gyogyo. Pero na-realize si Alpha na si Bonnie ay nagkunwaring si Queen Connie. Kaya hinabol niya agad to gamit ang teknik na Geppo o Skywalk. Sinabi ni Alpha kay Bonnie na pinayagan siya ng world government na saktan si Bonnie kung sakaling mag-attempt to na tumakas. Sa huling part ng chapter, si Bonnie sa kanyang normal child form ay naalala
noong tinanong niya si Kuma kung ano ang itsura ni Nika. Sinabi ni Kuma na hindi siya sigurado. Ang alam niya lang ay mayroon tong rubber na katawan at kaya makipaglaban ni Nika sa kahit anong paraan na gusto nito. Sunod ay ginamit ni Bonnie ang kanyang technique na distortion future. Sinabi ni Bonnie ang technique niya na distortion future, ang future kung saan magiging Nika si Bonnie. Sunod ay pinakita na inatake ni Bonnie si Alpha ng giant punch na katulad ng Gear 3 ni Luffy. At pagkatapos ito ay nakatakas na si Bonnie sa Sorbet Kingdom. Sunod ay sinabi na ng narrator na nakarating agad sa world government na ang kanilang hostage na si Bonnie ay nakatakas. At ang fisherman ship na naglayag para hanapin ni Bonnie ang tatay niya ay naging pirate ship ng New Era na nakipagsabayan kanila Luffy at iba pang pirates ng Worst Generation. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.